Hindi kukuha ng ibang tao ang Pangulong Bongbong Marcos para magbantayan ang Pilipinas. Instead, kumuha siya ng pagkatiwalaan ng tao, inilagay niya muna sa Malacanang habang siya ay nandoon sa ibang bansa, nagkikipag-negotiate sa ibang mga leaders ng company, ng bansa. Si Sara Duterte, nagalit siya, nag-post siya, nagpa-presscon siya, bakit daw hindi siya pinagkatiwalaan. Sara Duterte, common sense na lang, ano ang ginawa mong magandang trabaho simula nung naupo ka bilang VP Presidente? Ito pa mga kababayan ko, nakakatawa itong mga DDS na bayaran, no? Kahit mali-mali na si Sara Duterte sinusuportahan nila, gusto at pinupush pa rin nila si Duterte Sara na maging presidente. Papayag ba kayo na ang mamuno sa bansang Pilipinas o sa Republic of the Philippines ay ganyang klaseng utak ang meron? Sara Duterte naman, kung hindi mo kaya mag-English, kung hindi mo kaya mag-Tagalog, kung hindi mo alam paano magsalita ng maayos na grammar sa English, ay magbisaya ka na lang, Sara. Huwag mo nang masyadong push ang sarili mo, masyadong trying hard mag-English na ikaw lang din naman ang nakakaintindi. Mas magaling pa nga sa'yo ang batang kilala ko na grade 5 student. Alam mo ano ang sabi niya? Mama, hindi ko po naintindihan itong Vice President ng Pilipinas. Pag siya ang nagsasalita po, nabablanko po ako, hindi ko po mag-gets yung English na nais niyang iparating sa ating mga Pilipino. Biruin nyo, grade 5 student na bata, napuna kung paano mag-English, magsalita, magpaliwanag si Sara Duterte sa mga preskon niya. Pero, ang sinabi niya, mas magaling pa daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ganyan kagaling magmanipula itong si Sara Duterte. Katulad at manang-mana sa kanyang tatay. Mana rin ang kanyang mga kapatid na si Pulong at si Baste. Alam niyo kung bakit? Kasi sila, pag nakukorner na yan silang mga kababayan ko, itong mga Duterte na to, bigla silang, ay, oo nga pala, mali yung sinabi ko Mukhang galing sa bibig ko yung sinabi ko Bigla silang lilihis sila ng landas. Bigla nilang sasabihin, hindi nila sinabi ever since or hindi galing sa kanila yung mga pinagngangawa nila sa preskon. Kasi after ng mga preskon nila, marirealize nila ay ang bobo ko pala. Bakit yun ang sinabi ko at narinig ng sambayan ng Pilipino? Bakit ganun ang sinabi ko? So ngayon, i-reverse nila yan. I-reverse dyan sila magaling Diha sila magaling sa ilahang strategy na pag na-corner na sila kanang mga Duterte, bigla na nilang ibaling. Tapos, ang magiging may kasalanan niyan, si Pangulong Bongbong Marcos na naman. No? Ganyan mga kababayan ang mentality. Iwasan ninyo kasi kung ayaw ninyong masira din ang inyong utak, mawala kayo sa focus kung ano yung dapat ninyong fokusan, kung ano yung dapat ninyong intindihin sa nangyayari dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya ako, simula nung naupo si Sara Duterte, hindi ko na siya pinromote, hindi na ako nagbigay ng video ng vlog kay Sara Duterte dahil nakita ko na agad ang red flag ng hindi niya pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. I'm not sure kung natatandaan nyo pa ito mga kababayan ko. There's one time na si Pangulong Bongbong Marcos nagpunta sa ibang bansa. 'Di ba? 'Di ba sa Pilipinas sa president at sa vice, kung wala ang presidente sa Malacanang o sa Pilipinas, sino ang dapat na ang humalili? 'Di ba dapat ang ipangalawang pangulo or ang vice president?
Instead na si Sara Duterte ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, nagtalaga siya ng mapagkakatiwalaan niyang tao para pumahumalili sa kanya ng pansamantala para gabayan at i-handle ang Pilipinas. Di ba? Matandaan niyo yun, mga kababayan ko. Kaya doon ko napagtanto, very red flag si Sara Duterte. Dahil biruin mo, ang Pangulo mismo ay wala ng tiwala kay Sara Duterte. Kasi kung may tiwala si Pangulong Bongbong Marcos at kung mabuti at kung magaling itong si Sara Duterte at kung mahal niya ang Pilipinas, hindi kukuha ng ibang tao ang Pangulong Bongbong Marcos para magbantayan ang Pilipinas. Instead, kumuha siya ng pagkatiwalaan ng tao, inilagay niya muna sa Malacanang habang siya ay nandoon sa ibang bansa, nagkikipag-negotiate sa ibang mga leaders ng company ng bansa. Si Sara Duterte, nagalit siya, nag-post siya, nagpa-press-con siya, bakit daw hindi siya pinagkatiwalaan. Sara Duterte, common sense na lang, ano ang ginawa mong magandang trabaho simula nung naupo ka bilang VP Presidente sa ating bansang Pilipinas? Di ba wala? Magta-travel ka, anong purpose po ng travel? Para siraan ang Pilipinas, para siraan ang Pangulo, na wala daw ginawang proyektong maganda si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang totoo, binaliktad mo lang, Sara Duterte, ang katotohanan na ikaw mismo ang walang ginawang matino sa bansang Pilipinas. Sa halip, ikaw pa ang nagpagulo ng sitwasyon na dapat ay wala naman sana ngayon, na dapat ay peaceful at nasa maayos ng paunti-unti ang bansang Pilipinas. At sana ay siniportahan mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero lumihis ka ng landas. Kinalaban mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Minanipula mo lahat ang mga magandang nagawang proyekto ng Pangulo. Ang maganda niyang proposal para sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ikaw mismo ang nagmanipula. Kaya wag mong i-question yan na bakit hindi ka na dapat pagkatiwalaan bilang Vice Presidente. Dahil ikaw na mismo, sa bibig mo na mismo nang galing na ayaw mo nang makita ang Pangulo. Kasi naiinggit ka sa achievements ng Pangulong Marcos. Naiinggit ka at nahihiya ka at the same time. Guilty ka, hindi mo lang maamin sa sarili mo. Kasi ni isang proyekto wala kang nagawa. Wala, as in, wala. Bagkos kinuha mo ang pundo ng para sa aming taong bayan, ginamit mong pangtustos para mag-travel around the world. Diba? Tapos ano? Magpapreskon ka doon, sisiraan mo ang Pilipinas, ang Pangulo. Kasi gusto mo ikaw ang pumalit nilang Pangulo. Sara Duterte, 2026 na po, Sara. Hindi na po nag-evolve na po ang utak naming mga Pilipino sa totoong nangyayari sa bansang Pilipinas. Sara Duterte, kung maaari lang, pakibalik lahat ng ninakaw mo sa aming mga mahihirap na Pilipino. Pakibalik dahil kawawa ang mga susunod na henerasyon pag ikaw ang namuno sa bansang Pilipinas. Sara Duterte, alam namin na pro-China ka dahil kung ano ang ama mo, ganon din ang kanyang mga anak. Lalo na si Sara Duterte, mga kababayan ko. Wag na wag tayong magtitiwala talaga sa babaeng ito. Grabe, iba talaga ang pakiramdam ko kay Sara Duterte. Kasi kung sincere ka sa mga sinasabi mo at kung sincere ka talaga na wala kang ginawang masama, wala kang ninakaw, dapat sa una, dalawa, tatlong hearing pa lang ng impeachment mo, ipinaglaban mo na ang sarili mo, ipinaglaban mo na kung anong totoo, kung anong meron ka dyan na hawak, na alas mo, na ikaw ay malinis, na wala kang ninakaw. Pero bagkos umiwas ka, bagkos gumawa ka ng sarili mong preskon para magsalita doon, hindi yan ang dapat na floor. Sara Duterte, humarap ka
sa Kongreso, sa Senado, ipaglaban mo ang sarili mo. Kasi kung sincere ka talaga at malinis ang puso mo, hindi ka matatakot. Wala kang itatakot dahil mararamdaman ng mga Pilipino yan eh. Kung sincere ka talaga sa mga sinasabi mo at kung totoong hindi ka magnanakaw sa pundo ng taong bayan. Mga kababayan, tandaan natin, markado na ang apelyidong Duterte. Lalo na po si Sara Duterte. Wag na wag po ninyong pagkatiwalaan. Red flag yan mga kababayan ko, yung ganyang attitude.